Tinawagan kami ng anak ko na puntahan daw namin siya. Hindi naman nagsabi kung ano at bakit. Tapos daanan daw namin yung pinsan niya. Bigla nga akong kinabahan kasi hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ganon yun pag nagchat-chat, laging nauna yung ma. At ako'y kinakabahan kapag mga ganon na mensahe. So eto na nga, dinaanan namin ang aming pamangkin. Tinanong ko na nga din to kung bakit kami pinapatawag, wala din siyang idea. Kahit nga itong papa niya, tanong ng tanong kung bakit. Sabi ko, malalaman natin yan pagdating natin doon. So nandito na nga kami sa sinasabi niyang lugar na pupuntahan namin. Nagpa-park ba dyan o? Pwede dyan mag-park. Magparallel park ka digdi. Bakit daw gini wala ba mag-angkan? I-atras mo na lang si Adjo. So dali-dali nga akong bumaba. Kasi syempre nanay ka, talagang sobrang pag-aalala mo. Pagbukas ko ng pinto, nandyan nga siya, kasama ang boyfriend niya. Sabay tinanong ko, ano to be, kasala na ba? Sabay sabi sa akin, mama kalma, kumain na kayo dyan, asan si papa? Ang sarap pala talaga sa pakiramdam kapag ang anak mo naman ang nag-e-effort para sa'yo. Nakapagtapos na kasi siya ng pag-aaral at ngayon ay nagtatrabaho na kaya kumikita na siya. Kapag ang anak mo pala tinulungan mong matupad ang kanyang pangarap, nag-iisip din yan kung paano guminawa ang buhay. Kaya pala kami pinapunta kasi gusto niya i-treat kami sa unang sahod niya. O diba? So sana lahat ng mga anak handang magpasaya sa mga magulang. So habang kami nilalantakan namin ang pagkain, eto naman siya, sobrang effort naman sa pagluluto ng makakain namin. Halos nakadalawang round na, hanggang ngayon di pa talaga siya kumakain kasi talaga siya yung lumuluto. At naluto niya na nga lahat, kaya ready na din siya para kumain. O diba, sana lahat ng mga anak katulad niya. Ginawa kong content ang tagpong ito kasi alam kong makapagbibigay ito ng magandang mensahe para sa lahat ng mga manonood. Hindi kasi lahat ng mga anak nagagawang magpasaya sa mga magulang. Mabigyan man tayo ng magandang kinabukasan o hindi ng ating mga magulang, karapatan pa rin nila ang magkaroon ng reward at mapangiti sila. Hindi ko naman itinatayo ang sariling upuan ng aking anak. Ibinabahagi ko lang ang galak na aming nararamdaman. Mas pinili niya kasi at unahin kami na i-treat kaysa sa kanyang mga kaibigan. Kaya kami ay nagpapasalamat dahil binigyan kami ng anak kahit nag-iisa ay hindi naging spoiled. Siya ay tunay na independent at kayang-kaya ng mamuhay mag-isa. Napakasipag at madiskarte naman kasi talaga. O siya, tama na at baka marinig pa to ng anak ko at masyadong lumaki na ang kanyang tenga. O siya, tapos na ang tsismisan, tapos na din ang kainan. Uuwi na po kami. Hanggang sa mga susunod na video na may babahagi natin. Huwag kalimutan na i-share ang kwentong ito para makapagbigay din po ng inspirasyon sa mga manonood at makapagbibigay din po ito ng isang magandang mensahe. Thank you so much for watching. Hanggang sa mga susunod natin na video. Maraming salamat. Bye!